Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Thursday and alam nyo po na ang Thursday ay isang araw para sa family. And gusto po rin namin na i-share ninyo yung link ng program na ito, siguro para sa family members ninyo, para sa friends ninyo. And as you know, nasa preparation pa rin po tayo nitong Day of Pentecost na kung saan every day within these 50 days, we are anointing yung sarili natin ng oil. Karamihan sa inyo, meron na po kayo nitong oil na ito. And hopefully, every day is naa-anoint nyo po yung sarili ninyo. If ever po na wala pa po kayo ng oil na ito, pwede nyong bisitahin yung health center natin ngayong weekend na to. And you are going to receive itong free bottle with holy oil with one special request. Anong special request? Mabago tayo. Pag sinabi nating mabago tayo, sa tulong ng Espiritu Santo. So, within these 50 days, ito lang yung rene-request natin. Matanggap natin yung Holy Spirit na babago sa way kung paano tayo mamuhay sa pang-araw-araw, magpagkaroon ng pagbabago sa mindset natin. Pero alam rin po natin na para matanggap yung Holy Spirit, kailangan ninyo na magsisi. Ano po ba yung ibig sabihin ng pagsisisi? Pag-eliminate sa mga pag-uugali, pagbabago sa mga pag-uugali na alam natin na hindi nakalulugod sa Panginoon. So we started itong topic natin na mga dapat nating baguhin sa buhay natin, sa pag-uugali natin since last week pa. So basically, ito po yung ninth topic na pinag-uusapan natin ito and we are going to continue this topic up until next week. Siguro hindi ko alam kung kailan matatapos ito. And today's topic, pag-uusapan natin yung grudge, yung sama ng loob. Pero talking about sama ng loob, ano po bang ibig sabihin ng grudge? Ang ibig sabihin ng grudge is ito. A grudge is a persistent feeling of resentment, bitterness, or ill will towards someone, usually stemming from a past. It is a long-lasting emotion, often characterized by unwillingness to forgive. And talking about itong grudge, meron tayong isang example na maybe never nyo po itong napansin. I believe na nabasa nyo na po ito, pero meron pong isang clear na example dito kung anong ibig sabihin ng sama ng loob. Kasi yung grudge is yung pagkikimkim ng galit, pagkikimkim ng sama ng loob. We keep on reminding you na yung galit is hindi naman kasalanan, pero yung pagkikimkim, yan ay kasalanan. So let's read kung anong nakasulat dito. Sabi dito, ipinahuli noon ni Herodes si Juan at ipinabilanggo dahil tinutuligsa ni Juan ang relasyon niya kay Herodias. Sino po ba si Herodias? Yan. Si Herodias ay asawa ng kapatid ni Herodes na si Felipe. Pero kinuha siya ni Herodes bilang asawa. Laging sinasabihan ni Juan si Herodes na hindi tamang kunin niya ang asawa ng kanyang kapatid. Kaya, tingnan niyo po dyan, nagkimkim ng galit si Herodias kay Juan at gusto niya itong ipapatay. Pero hindi niya magawa dahil ayaw pumayag ni Herodes. Takot si Herodes kay Juan dahil alam niyang matuwid at mabuting tao si Juan. Kaya pinagtatanggol niya ito. Kahit nababagabag siya sa mga sinasabi ni Juan, gustong-gusto pa rin niyang makinig
dito. Pero sa wakas ay dumating din ang pagkakataong hinihintay ni Herodias. Kaarawan noon ni Herodes at nagdaos siya ng malaking handaan. Inimbita niya ang mga opisyal ng Galilea, ang mga commander ng mga sundalong Romano at iba pang kilalang tao roon. Nang oras na ng kasiyahan, pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga bisita niya. Kaya sinabi ni Herodes sa dalaga, humingi ka sa akin ng kahit anong gusto mo at ibibigay ko. At sumumpa pa siya na ibibigay niya sa dalaga kahit ang kalahati pa ng kanyang kaharian. Lumabas muna ang dalaga at tinanong ang kanyang ina kung ano ang hihilingin niya. Sinabihan siya ng kanyang ina na hingiin ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. And alam niyo na po yung story. That's the time na napugutan na ng ulo si Juan. Yan na rin po yung time na namatay si Juan. So tingnan natin kung bakit importante na ma-eliminate yung grudges or sama ng loob or pagkikimkim ng galit. Dito, mapapansin natin kung gaano ka-dangerous yung galit kasi imagine niyo yung anak nadamay dahil sa pagkimkim ng galit nitong si Herodias. Tingnan niyo po, minsan ganyan rin yung nangyayari. Actually, hindi minsan, alam natin na laging nangyayari yan sa mga taong may sama ng loob. Idamay yung walang kinalaman, idamay kung ano yung hindi, kung sino yung hindi dapat madamay. Just like itong dalagang anak niya, napaka-innocent, pero nasuhulan niya at yung suhol niya is nagmula sa pagkimkim ng sama ng loob. Kasi sabi natin may choice siyang maging masaya. Kasi imaginein mo, asawa siya ng hari, 'di Mhm. ba? Asawa siya ng sabihin natin ng tinitignan, kinikilala ng buong kaharian, buong kingdom niya, and yung anak niya sinusunod din siya. So ibig sabihin mabuti yung anak niya sa kanya, pero dahil meron siyang sama ng loob, hindi niya magawang maging masaya. At dahil doon, yung sabihin natin na yung sama ng loob na yun, paano nadama yung anak niya? Kasi imaginein mo, oh, isipin niya na ako yung dahilan kung bakit namatay yung tao o sabihin natin hindi lang siya basta tao kasi. Sa case ni Juan, siya is yung lingkod ng Diyos. 'Di ba? So, imagine mo kung ano yung nasa isipan nung dalaga na yun na, oh, dahil nakinig ako sa mama ko ganito, and then siyempre merong consequences yun. Nangyari 'to sa pamilya, nangyari 'to sa ganito, dahil sa isang choices, sa isang decision na mula sa sama ng loob. Yan po yung danger ng sama ng loob. That's why, kung napapansin mo po sa sarili mo, na yan pa rin po yung dapat mong i-eliminate. Hindi po kasi sapat na i-acknowledge lang. Kailangan mo na pong bitawan talaga yan. Bakit natin kailangan bitawan? Tingnan niyo po yung last verse dito sa libro ng Marcos chapter 11. Kaya tandaan ninyo, ano man ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito. At matatanggap nga ninyo. At kapag mananalangin kayo, patawarin nyo muna ang mga nagkasala sa inyo para ang mga kasalanan ninyo ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Sapagkat kung ayaw ninyong magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. So, tingnan nyo po, minsan, di ba gusto natin matanggap yung mga answered prayer. And then, umihiling kayo. But in the same way, siguro nagtataka kayo, bakit kaya yung mga request ninyo hindi nasasagot? Hindi masagot kasi merong condition rin yung Diyos. Ano yun? Kailangan mong magpatawad. So siguro, nandito ka sa purpose natin na ina-anoint mo yung sarili mo and then gusto mo na matanggap yung Holy Spirit. Paano mo matatanggap yung request na to kung ayaw mong magpatawad? At paano ka mapapatawad kung ayaw mong magpatawad? So lahat tayo, kailangan natin magpatawad kasi kailangan natin ng kapatawaran.
So tandaan nyo po yung sama ng loob dangerous. Para sa sarili mo at para sa ibang tao rin. Samahan niyo po kami ngayong weekend na ito. Ito po yung ating address. Ito po yung ating schedule. Kung wala pa po kayo ng oil na ito, so pwede niyo pong kunin ito this coming weekend sa church. At kayo po na meron ng oil na ito, do not forget to keep anointing yung sarili ninyo with one request. Kailangan nyo na matanggap yung Holy Spirit. Okay? Ito po yung program natin for today. If ever natulungan po kayo ng program na ito, do not forget to share. Kung hindi nyo pa po napanood yung previous 8 episodes natin, kasi iba-iba naman everyday yung nagiging topic natin. So, punta po kayo sa YouTube channel, panoorin nyo po, and I believe makakatulong ito para sa inyo to eliminate kung anong dapat i-eliminate. Okay? So, may sasabihin ka pa? Wala na. So, that's it. So, bukas po, meron isa akong topic pagdating sa pag-eliminate ng something sa ugali natin. So, subaybayan nyo po yung last program natin for this week. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos. Ingat kayo. Bye-bye.